Good morning, welcome back dito sa channel natin. My name is Professor Excel and today, pag-uusapan natin yung alternative ng merge and center. Ito ay ang center across selection. Nagaya na pag-usapan natin last time, may mga times na hindi talaga magandang gamitin or may disadvantages yung merge and center. For example, dito sa quarterly grades, magandang gamitin yung merge and center dito sa header natin and sa dalawang ito, name and quarter. However, dito sa boys and girls, medyo may mga disadvantages sa tayo kapag gagamit tayo ng merge and center. For example, pipiliin natin yung lahat ng grades na nasa column F. Unfortunately, dahil naka-merge and center yung isang row natin from column A hanggang column H, nakaka-apekto ito sa pagpili natin. So instead na column F lamang yung pipiliin natin, ay sinasama niya from column A hanggang column H. Kasi nga, nadaanan niya yung isang row na naka-merge from A to H. Now, to avoid this one, pwede natin gamitin yung center across selection. So, yan, merge muna natin itong dalawa. To do that, iselect nyo lang yung mga merged na area and then press merge and center again, mag-a-unmerge na siya. O babalik siya sa original niya. Nandito na yung girls and boys and nakikita na natin lahat ng mga cells. So, ibig sabihin, individual na naman yung mga cells, hindi na siya merge. So, ang gagawin natin, instead na gagamit tayo ng merge and center, gagamitin natin yung center across selection. To do this, piliin mo lang yung range kung saan gusto mong ilagay sa gitna yung mga words mo. So here, yung boys ay nasa column A lamang, but pinili natin yung from A hanggang A. Now after that, right-click mo lang, and then punta ka dito sa format cells, sa alignment, sa text alignment, piliin mo sa horizontal, and kunin mo yung center across selection. Press OK, and mapupunta na sa gitna yung boys. Same effect dun sa merge and center. Well, here, kahit yung nakikita natin ay the same effect sa merge and center, individual yung cells na meron tayo. Unlike sa merge and center, for example, itong girls, gawin natin merge and center. Unlike sa merge and center, na kapag pinipili mo siya, ay from column A hanggang column H yung pipiliin niya. Dito, individual pa din yung cells. However, yung effect ay the same. Nasa gitna na yung boys and nasa gitna din yung girls. So again, how to do the center across selection? Piliin mo yung buong selection kung saan mo gustong ilagay sa center. I-right click mo and then punta ka dito sa format cells, sa alignment, punta ka sa text alignment, horizontal, and piliin mo yung center across selection. Press OK, and the same na sila ng merge and center. Ang kagandahan nito, kapag pipiliin natin lahat ng grades sa column F, ay kaya na natin gawin. Hindi na naaapektuhan ng merge and center yung selection natin. So again, may mga times na magandang gamitin yung merge and center and may mga times naman na gagamitin natin yung center across selection. So, i-explore nyo, pwede nyo gamitin yung dalawa. And tignan nyo kung saan pwedeng i-apply yung idea of the two. So, ito yung topic natin for today. Again, my name is Professor Excel. Good morning.